Ang mga pinakabagong unang balita ngayong Martes. Igan magdamag ang ulan na naranasan dito sa Marikina City. Dito sa kinatatayuan namin, kita na umapaw na ang tubig mula sa ilog. Kaya naman maraming residente dito sa syudad, lalo na yung mga nakatira malapit lang dito sa ilog, ang napuyat kakaantabay sa sitwasyon ng baha sa kanilang lugar. Nagmistulang dagat ang ilog ng Marikina City na umapaw na dahil sa walang tigil na ulan sa magdamag. Umabot sa 18.7 meters ang antas ng tubig sa Marikina River as of 1 a.m. kanina. Inakyat sa ikatlong alarma ang ilog, ibig sabihin forced evacuation na para sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog o sa low-lying areas. Pasado alas 11 ng gabi, ganito po ang sitwasyon dito po sa may Marikina River. Meron pong signage ng I Love Marikina dito po sa aking likuran, pero hindi na po natin nakikita yung salitang Marikina. Tanging yung simbolo na lang po ng puso. Umapaw na po kasi talaga itong ilog. May mga nakausap po tayong ilang residente, sabi nila talaga nakaantabay sila dahil mukhang aabutin na naman yung kanilang mga bahay. Nakatira po sila dito malapit lang sa ilog at puyatan na naman daw ang gagawin nila ngayong walang tigil ang ulan. Kasi baka lumalim lalo Kaya pagka hanggang doon sa may pangalawang danan na yan, evacuate na ako kasi yung... Kaya lang ako hindi makaalis kasi yung mga gamit namin nandiyan sa loob pa. Baka mamaya bigla namin iwan yan, bigla may pumasok na hindi namin kilala Mawala yung mga gamit namin Sa panahon ngayon, kailangan namin magpuyat ulit para magbantay ng pag-angat ng tubig kasi hindi mo naman makokontrol sa lakas ng ulan at saka hindi namin alam kung saan nanggagaling yung tubig. Sobrang bilis ng agos. Ilang rescuers ng BFP ang lumusong para puntahan at sabihan ng ilan pang residente na lumikas na. May ilan naman na bumibisita sa may river park para i-check ang antas ng tubig. Pumunta ako rito kasi I'm a local na tal na Marikina. I-observe kung anong para ma-i-share ko rin sa aking mga kababayan. Ang Marikina talaga, catch basin yan Hile-hilerang mga sasakyan naman ang nakapark sa may tulay ng Marikina River. Ayon sa ilang residente sa low-lying areas, ganito raw ang ginagawa nila para hindi abutin ng baha ang kanilang mga sasakyan. Sa tala ng Marikina LGU as of 12:45 a.m., nasa mahigit 20,000 individual ang bilang ng mga inilikas na residente na ngayon ay nananatili sa 36 na evacuation centers sa lungsod. Binigyan sila ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, kumot at banig. Naka-standby rin ang tulong medikal para sa sinumang mangangailangan. Igan, sa mga oras na to, sa huling tala ng Marikina LGU ay nasa 17.7 meters na ang antas ng tubig dito sa Marikina River. Bumaba na yan simula kanina. At makikita ninyo, bagamat bumaba yan, ay baha pa rin dito sa kalsadang ito ng River Park na nasa gilid lang nitong river. Pero nakikita ninyo, compare doon sa binalita natin kanina, ay nakikita na natin yung salitang Marikina. At yan muna ang latest mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. EJ, may mga residente pa bang kailangan ng rescue o agar ang tulong dyan? Igan, may mga residente na ni-rescue kanina. Yung iba may sanggol, may senior citizen, may mga nakalagay or nakaupo sa wheelchair. Pero as of now, medyo wala naman na, tahimik yung rescue operations ngayon ng authorities. Nasa anong alarma na ang Marikina River, EJ? Igan, dahil bumaba na sa 18 meters ay bumaba na rin sa ikatlong alarma dito sa Marikina City. As of now, 17.7 meters. Kaka-check lang natin yan. Yan yung huling tala ng Marikina LGU. Igan? Maraming salamat. Ingat, EJ Gomez. Karagdagang update tayo sa sitwasyon sa Marikina. Maapanahin po natin si Marikina Mayor Maan Teodoro. Mayor, magandang umaga po. Yes, good morning, Iga. Mayor, sa ngayon ilang barangay na apektado pa rin ng pagbaha? Mostly mga barangays namin dito sa District 1 and may mga ilang barangay sa District 2, namely yung malalaki talagang barangay na apektado, Santo Niño, Malanday, Nangka,
Concepcion 1, Jesus de la Peña, some parts of Santa Elena, San Roque. Sa ngayon, may mga low-lying areas sa kanya-kanyang mga barangay na mayroong mga floodwaters pa rin. Meron bang lugar dyan na hindi pa marating dahil sa baha? Yung mga lugar na malapit sa ilog, like sa Libis Malaya, meron kaming area sa Malanday, Nara, Talisay, sa Tumana, yung talagang tabing-tabi, like the Linear Park, Calamansi, Kislap, Doña Petra, Sanangka, sa may Balubad area. Yun ang medyo mataas pa ang baha. May mga na-stranded bang residente, Mayor? Sa ngayon, wala naman tayong reported na stranded. Kung sakali man, sila ay nare-rescue rin naman upon their request. Opo. Since yesterday, tumatanggap tayo ng mga rescue request. Kung sila ay nangailangan ng tulong o kaya ng ambulance para kunin sila, lalo na yung mga bedridden natin. Opo. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakukuha pang information on that. Umabot po sa ilang bilang yung residente apektado at nasa evacuation centers pa rin po, Mayor? As of siguro 5 a.m., ang number of individuals na nasa evacuation centers is around 23,286. 4,740 families in total. May mga nakabalik na po sa bahay nila, Mayor? Baka wala pa sa Wala pa ngayon. rin. Oo, wala pa. So ano pong tulong ang kailangan pa nila dyan sa evacuation center? Since yesterday, nananawagan kami dun sa mga donors na may mabubuting puso, ng mga hot meals, yung mga basic necessities, especially for the pregnant women and sa mga bata. Yun ang pangangailangan namin ngayon. Opo. Kaya we really welcome all the nations in all, kahit saang evacuation center sila, pwedeng dumiretso na. Dumiretso na. Okay. Mukhang sabi ng Pag-asa, hanggang Sabado pa itong sama ng panahon. Tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, sa ngayon ba yung supply at tulong nyo dyan, Mayor, kakayanin pa ba? As of yesterday, kaya pa naman. Ako Okay. tingin ko kakayanin naman dahil ang Marikina, very resilient yet when it comes to disasters. Pero syempre, mas maganda kung nagtutulungan tayo, lalo na yung mga ng government agencies, the national, and then sa private sector as well. Opo. Kaya magandang kung meron niyang gusto mag-donate. Actually, kagabi, nagpasabi na ang ilang mga private companies na Opo. magbibigay sila ng hot meals sa ating mga kababayan sa evacuation centers. Opo. At sa huling report ng GMA Integrated News, bumaba po ang level ng tubig dyan sa Yes. Marikina River. So, second alarm na tayo, Mayor? No. Wala na tayo sa third alarm, pero hindi pa tayo pumapala ng 16. Okay. Second alarm natin is 16 meters. Right now, 17.7 meters tayo as of 5:23. Opo. Mas maganda na mga improvement ito dahil kagabi talaga walang pagbaba ang ating ilog kahit na huminto saglit ang ulan. Opo. Dahil na rin siguro sa sobrang dami ng rainfall sa bundok. Opo. So, third alarm pa rin, maintain. Third alarm pa rin tayo. Okay. Mayor, maraming salamat sa oras. Ingat po kayo, Marikina Mayor Maan Teodoro. Salamat po. Hulikam ang pagligtas sa isang batang tinangay ng rumaragasang baha sa Batasan Hills, Quezon City. Naku, ayan, no? Nakita po ninyo sa video nakuha ni News Cooper Gayalak Jamik Axel Rose. Kitang tumatakbo ang bata papunta sa kanyang ama nang bigla siyang tangayin ng baha. Agad siyang sinundan ng ama pero lumusot ang bata sa malaking butas ng ginagawang kalsada. Mabuti at naharang ang bata sa isang bahagi ng ginagawang drainage at naiangat siya. Apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda at bangkero sa Pangasinan dahil sa mataas na alon at malalakas na agos ng ilog. Live mula sa Dagupan, Pangasinan, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ.
Igan, nandito tayo ngayon sa daungan ng mga bangka sa Barangay Pantala, Dagupan City. At ayon sa ilang mangingisda rito, mahigit isang linggo na raw silang hindi nakakapalaot dahil sa nararanasang sama ng panahon. Mahigpit na nagamonitor sa mga mangingisda at lagay ng panahon ang PDRRMO sa Pangasinan. Bawal pumalahot dahil malalakas at matataas ang mga alon sa dagat. Delikado ito sa mga maliliit na bangka. Ang mga mangingisdang ito sa Barangay Pantal, Dagupan City, sinamantalang mag-ayos ng kunay o yung ginagamit nilang pantaboy sa mga isda papunta sa lambat. Inaayos din daw ang makina ng kanilang bangka para walang magiging aberya pagbalik nila sa laot. Medyo malon-alon pa sa dagat, kaya alanganin pa kayong makalabas. Apektado rin ang kabuhayan ng mga bangkero sa malakas na agos ng ilog. Nakatenga rin lang sa gilid ang kanilang mga bangka. Mga tumatawid takot din sila. Pagkuan, malakas ang agos. Kaya naglalakad na yung kuan. Iba ang... Ang ilan, sinamantala ring ayusin ang kanilang sirang bangka, habang ang ilan, in-enjoy muna ang pangingisda sa gilid. Igan, bukod sa PDRRMO, nakatutok din ang Philippine Coast Guard, ang PNP Maritime, syempre ang lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay sa sitwasyon ng mga mangingisda. Samantala, sa mga oras na ito, Igan, nakararanas tayo ng panaganakang ambon dito sa lungsod ng Dagupan. Igan? CJ, sa ibang lugar sa Pangasinan, may mga baha pa ba ngayon? Igan, bukod sa Dagupan City, nakararanas din ng pagbaha sa ilang bahagi ng Lingayen, Mga Tarem, Kalasyaw, Santa Barbara, dyan sa Urbistondo, Aguilar at sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, CJ Turida ng GMA Regional TV. Malakas pa rin ang buhos ng ulan na nararanasan natin ngayon dito sa bahagi ng Valenzuela National High School. At dito nga po sa Valenzuela National High School, ito yung pinakamalaking evacuation center ng Valenzuela. At sa ngayon ay nasa halos 800 individual ang lumikas dito. Karamihan sila po ay nakatira sa may mga gilid ng Tulyahan River at bunsod ng pagtaas ng tubig, kailangan nila magsilikas. Ito yung isa sa mga kwarto ho dito. Wala akong kuryente ngayon dito, Mute. Maliwaliwanag na. Andito yung isang kwarto na kung saan lumikas ho yung ilan natin mga kababayan dito sa Barangay Marola. Sir, pangalan niyo po? Mel. Ilan kayo nandito ngayon? Siyam na pamilya. Magkakamag-anak po kayo? Mag-anak. Bakit po kayo lumikas dito? Mataas na yung baka kahapon Mga second floor na, inapon yung second floor namin. Second floor, sa bahay niyo. Kayo ba yung nakatira doon sa may gilid ng Tulyahan River? Oo. So ilang individual po ito? 9 families. 9 families kayo. Kamusta? May nakarating na ba sa inyo mga relief? Meron naman po. Meron naman po. Anong oras kayo pumunta dito hapon? Mga 12, 1 ganyan. Hapon. Hapon. Kahit pa mataas na tubig. Mataas na. So doon sa sitwasyon ngayon, ito, malakas pa buhos ng ulan. Sa tingin nyo, kailan kayo makakabalik sa bahay nyo? Siguro mga mamayang hapon. Titingnan nyo lang? Oo. Lilinis. Oo, pwede na. Kumusta ho tulog? Wala pa nga Wala pa. Oo. Wala pang tulog. So, yan o, 5 pamilya ho sila. Siyam. Na pamilya ho sila sa isang classroom na ito dito sa Valenzuela National High School. Ito yung ibang mga alagang hayop po ng mga kababayan natin. Dala-dala ho nila. Mas mabuti naman yan. Na kung kaya nyo dalhin yung mga alagang hayop, dalhin ho ninyo kung kayo ay lilikas. O kaya naman sabi nga ho na iba, huwag nyo lang itali para alam nila kung paano sila gagawa ng paraan para maging ligtas sila. Huwag lamang itatali. No? So mamaya ho ay mamimigay ho tayo ng relief goods sa mga kababayan natin dito. Nandito na ho at naghahanda na ang GMA Kapuso Foundation para ipamahagi sa mga kababayan natin na nagsilikas nga dito sa Valenzuela National High School. So, siyempre, tinitingnan pa ho nila yung sitwasyon kung makakabalik na ba sila sa kanilang mga tahanan within the day. No? Bagamat sinasabi ho ng Pag-asa na ang mga pag-ulan na ito ay mararanasan pa natin hanggang sa darating na weekend. So malalaman ho natin ang sitwasyon. Pero yun nga ho, kahit pa paano ay maayos-ayos naman yung lagay ng ating mga kababayan dito. Wala lamang silang supply ng kuryente. Pero dumarating naman ho yung supply ng mga relief goods para sa kanilang mga pangangailangan. So mamaya, doon ho tayo pupunta sa area kung saan ihanda natin yung para sa mga relief goods na ipamamahagi ng GMA Kapuso Foundation. Mula po rito sa Valenzuela National High School, back to studio po muna tayo.
Maladagat ng basura ang eksena ng pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Quezon City. Sandamakmak na basura ang plastic at kahoy ang lumutang sa kahabaan ng Gia Araneta southbound. Ganyan din ang tumambad hanggang sa A. Bonifacio Avenue, pati sa bahagi ng Quezon Avenue papuntang E. Rodriguez. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng ilang residente. May ilan namang maagang gumising para mga lakal nang pwede pang mapakinabangan sa mga basura. Kahit nasa official visit sa Amerika, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda ang ating gobyerno para tulungan ang mga kababayan nating apektado ng masamang panahon. Sa pakikipagpulong naman ng Pangulo sa U.S. Defense Department, pinagtibay muli ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Live mula sa Washington, D.C. sa Amerika, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Marie, sa gitna nga ng pagbaha sa ilang mga lugar dyan, ay nagpalabas naman ng statement si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington, D.C. At bukod dyan, Marie, ay nag-iabala siya sa pulong sa ilang matataas na opisyal ng Amerika. Sa gitna ng kanyang mga pulong dito sa Washington, D.C., naglabas ng isang recorded video si Pangulong Marcos kaugnay sa nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila at ilang karatig na lugar. Anya, parating na ang tulong para sa mga nasalanta. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. May panawagan din siya sa publiko. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Dito sa Amerika, nagtungo si Marcos sa Pentagon, headquarters ng U.S. Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonya na ibinibigay ng Defense Department sa mga senior officials na bisita nila, tanda ng pagpapakita ng malaking respeto. Sa meeting ni Hegseth at Marcos, ilan sa nakasama ng Pangulo sina Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Dito muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Tiniyak din niya ang commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty na may probisyon kaugnay sa pag-atake sa puwersa at teritoryo ng dalawang bansa. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. We're proud to support our mutual economic vitality, including your efforts to modernize your armed forces and collective defense. Nagpasalamat naman si Marcos sa tulong ng Amerika, pati na sa balikatan at iba pang training. Malaking tulong daw sa puwersa ng Pilipinas sa gitna ng mga banta na kinakaharap nito. I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region. Maris, bukod dyan ay nagkaharap na rin si Pangulong Marcos at si Secretary of State Marco Rubio. At pagkatapos po dyan ay inaasahang makakaharap naman ni Pangulong Marcos itong mga business leaders dito sa Amerika. Maris? Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Sandra Aguinaldo, live na nag-uulat mula sa Washington, D.C. sa Amerika. Nararatili sa mga evacuation center ang daan-daang pamilyang apektado ng pagbaha sa ilang lugar sa Iloilo City. Update tayo sa unang balita live ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim?
Igan, humupa na ang tubig baha sa maraming lugar sa lungsod at probinsya ng Iloilo, pero maraming residente pa rin ang nananatiling alerto dahil sa panakanakang ulan. Napilitang lumusong sa baha ang ilang residente malapit sa pangpang ng Dungon Creek sa Kalubihan, Haro, Iloilo City dahil sa taas ng baha. Gapanilag kami kung magtaas na gidman, evacuate kami pero ginasure namon mga gamit ara sa babaw. May ilan namang pamilya na isinailalim sa preemptive evacuation. Ang amo niya nga balay, nakalautod amon nga haligi. Kaga mga bris na blaser, na nakalaanod, sang bangod, sang impact, sang balod. 28 pamilya o mahigit 100 individual ang apektado sa baha sa Molo. Pansamantala silang nananatili sa Baluarte Elementary School. Halos tanan sila aragid sa coastal area. Ang balay nila, bisan nagsaylo kita sa gym, no? Supposedly ang gym, labot gyapon sang balod. Sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, 28 barangay ang apektado ng baha. 516 na mga pamilya o 1,352 na individual ang nananatili sa 13 evacuation centers. 18 kabahayan naman ang nasira dahil sa malakas na hangin. Sa katotal, 17 ka partial. Continuous ang atong pag-manage evacuation centers and pag-provide sa pinaranasan nila. Pero wisyo naman para sa mga motorista ang mataas na baha sa Tacmac-Haro. Ang tubig umapaw mula sa sapa. Kadugay nga mag-subside ang tubig kung nagbaman kay tungod sa kuanlalanit blaghalin ng tubig. Sa bayan ng Leganes, Iloilo, nagresulta ng mabigat na daloy na trapiko ang baha sa kalsada. Ang Leganes Central Elementary School pinasok rin ng baha. Igan, marami sa mga residente evacuate ay nakabalik na sa kanilang mga bahay. Inanunsyo rin ng Iloilo City LGU at ilang LGU sa probinsya ng Iloilo ang pagbabalik ng face-to-face classes. Maliban na lang Igan sa bayan ng Oton kung saan suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas. Igan? Maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV. Samantala matinding baha ang naranasan sa ilang lugar sa Bulacan kasunod ng pag-ulan. Abot binti at tuhod ang tubig na naranasan sa ilang lugar sa Malolos. Ilang bahay rin ang pinasok ng tubig matapos ang pag-apaw ng irigasyon doon. Sa bayan ng Bulacan, halos 100 pamilya na ang inilikas dahil sa pagbaha na dulot ng pag-ulan at high tide. Ayon sa Bulacan MDRRMO, mula sa mga barangay ng Santa Ana, Taliptip at Matungaw ang mga lumikas. Dahil naman sa abot dibdib na baha, nagbangka ng ilang residente sa barangay May Sulaw sa Kalumpit. Patuloy ang abiso ng lokal na pamahalaan sa mga residente na lumikas. Pero wisyo rin sa mga motorista ang hanggang binting baha sa barangay Wawa sa Balagtas, Bulacan. Dagdag pa riyan ang lubak sa kalsada na iniiwasan ng mga motorista kaya bumabagal ang daloy ng trapiko. Sa Giginto naman, gumagamit na rin ng makeshift na balsa para sa mabilis na pagpasok at paglabas sa ilang lugar. Pahirapan kasi ang pagdaan doon ng mga motorista dahil sa abot hitang baha. Inabot nga po ng hating gabi ang maraming motoristang stranded dito sa North Luzon Expressway dahil sa baha. At sa ngayon po, possible na maraming daan doon base sa abiso ng NLEX Corporation. May unang balita si Jomer Apresto. Ganito karaming sasakyan ang tumirik sa southbound na bahagi ng NLEX malapit sa Paso de Blas Toll Plaza ng Valenzuela City. Yan ay kasunod ng pagbaha na naranasan sa lugar kagabi. Ayon sa SUV driver na si Bong, tulad ko rin na galing Bulacan at patungong Quezon City, pasado alas 8 raw kagabi nang mapansin niya na mataas na ang tubig sa NLEX patungong Paso de Blas Toll Plaza. Kasi hanggang dito, sir, Sakyan nyo? Yung lang, loob lang, pero yung makina hindi naman. Agad lumikas si Bong kasama ang kanyang mga pasahero at iniwan ang kanilang nabahang sasakyan. Sabi ni Bong, natagalan ng pagresponde ng taga-NLEX sa mga katulad niyang inabutan ng pagtaas ng tubig sa expressway. Napakatagal, siguro mga 1 oras. Dapat nagawa kami paraan kung pwede sila magpa-exit doon at para maka-atlas kami lahat. Wala ni isa ni mga NLEX. Hahatakin naman daw ng NLEX sa mga sasakyan tulad ng sa kanila patungo sa pinakamalapit na exit.
Marami ring sasakyan ang naipit sa bahagi ng NLEX sa May Kawayan Toll Plaza. Yan ay matapos isara sa mga motorista, mga toll booth dulot ng pagbaha sa Paso de Blas mag-aalas 7 kagabi. Sabi ng truck driver na si Ramil, alas 9 ng gabi nang isara ang toll plaza. Wala sinasabi. Basta galing ako sa highway, pinapasok ako rito, wala naman ako madaanan, bumalik na lang ulit ako rito. Magkaantay na lang ako magbukas yan. Inabutan din na mahabang pila si Arman na magsusundo sana sa kanyang kapatid sa airport. Gana nga namin. Heavy traffic na dyan sa MacArthur. Ngayon nag-short yung pamangking ko. Sobrang na raw ang lalim ng tubig. Kaya karamihan sa mga motorista kanina, pinili na lang patayin ang kanilang makina habang naghihintay. 12:54 AM na nang buksan sa mga sasakyan ang May Kawayan Toll Plaza nang humupa na ang tubig baha sa Paso de Blas area ng NLEX. Pero dahil sa imbudo na ang mga na-traffic at tumirik na sasakyan, inabot pa na mahigit 3 oras bago tayo nakarating sa Quezon City. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Dumami pa ang mga residenteng lumikas kasunod ng pagbaha sa Marikina na dulot ng pag-ulan. Kaya dagdag pa sa mga problema ngayon ang puno na raw na mga evacuation center. Update tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Igan, umabot na sa mahigit 23,000 ang kabuang bilang ng evacuees dito sa Marikina City base sa latest na tala ng Marikina LGU. Nagpalipas sila ng gabi sa 36 evacuation centers dito sa lungsod. Siksikan, balisa, maginaw at matigas ang higaan. Ganyan ilarawan ng mga residenteng binaha sa Marikina ang kanilang sitwasyon sa mga evacuation center. Dito sa Malanday Elementary School, napuno ng evacuees ang mga classroom. Kaya ang ilan sa mga capsule tents nagpalipas ng gabi. May ilan nga na gumamit na lang ng payong pangtaklob habang nakahiga sa stage ng paaralan. Gaya ng 65 anyos na si Tatay Cesar. Napakahirap po talaga. Lalo na, matigas ang higaan namin dito, napakalamig pa. Lakas pa ng ulan, nagsasakripisyo kami rito, ang lamig. Kung ano pa, magkasakit pa kami rito. Perwisyo raw sa mga residente ang ganitong panahon na lumilikas sa kanilang mga tirahang lubog sa baha, tulad ng 68 anyos na si Nanay Vivencia. Banig at saka yun lang naman, tapos may kumot, ganun. Madalas po kami pagka ganitong bagyo, nandito kami sa school. Nakakaiyak talaga ang pinagdadaanan namin. Ang hirap-hirap. Sisikapin pa namin kunan ng reaksyon ng Marikina LGU. Magdamagan ang rescue operation sa Marikina City. May naka-standby na rubber boat at rescue truck ng Philippine Army sa mga barangay. Kabilang sa mga bumubuo ng rescue operations ng Marikina City ang Philippine Coast Guard, Philippine Army, PNP, Army Reservist at rescue teams ng mga barangay. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa ilang residenteng pinasok ng baha ang mga bahay. Isang sanggol ang tinakluban para di mabasa. Yung isang naging challenge lang sa amin dito is yung makipot yung daan. No? Dahil nga yung mga rubber boats namin hindi naman ganun kaliliit. Mayroon po tayong na-rescue yung isang matanda at mga bata. Halos hanggang bewang po yung abot ng tubig. So karamihan sa mga kabahayan talagang pinasok ko talaga ng baha. Kahapon, nagkaroon ng malawakang declogging operation sa ilang kalsada sa lungsod. Isa raw kasi sa mga sanhi ng pagbaha ang mga baradong drainage na natambakan ng mga basura ayon sa Marikina LGU. Itong kalsada pong ito ng Angel Santos sa Barangay Tumana, hindi po madaanan ng mga sasakyan. Nananatili po kasi itong baha ngayong alas 4 ng madaling araw. Umapaw po kasi itong creek sa aking gilid. Ayon po sa ilang residente, kapag po diniretso itong kalsadang ito hanggang doon sa gitna at sa dulo, ang tubig baha abot po hanggang dibdib. Naglutangan ang sandamakmak na mga basura sa umapaw na creek. Igan, as of now, ang antas ng tubig dito sa Marikina River ay bumaba na. Nasa 17 meters na lang yan. At kita natin, mula rito sa aking kinatatayuan, ay nakikita na natin yung gutter ng kalsada na kanina ay lubog sa baha. Doon naman, sa bandang likod, nagsisimula na ring lumitaw yung bakod sa pagitan ng ilog at ng kalsada. At dito po, mas malapit-lapit sa akin, bakas naman po yung putik matapos na magsimulang humupa yung
baha. Kumpara kanina, medyo mas lumiwanag na pero makulimlim pa rin at kitang-kita naman po natin no, na bagamat medyo humina yung ulan kumpara kagabi ay ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagulan dito sa Marikina City. Yan ang unang balita mula po rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.